Hi guys! So ngayon pag-usapan natin, kasi may nakita ako dito sa social media, dun sa random posting naman. Maganda siya, maganda yung babae, napaka-sexy niya. Ang dami niyang followers, ang daming nagkakagusto sa kanya, ang daming bashers niya. At syempre, ang dami ding nagla-like at nagugustuhan siya. So ngayon, yung isa dun sa reply niya, dun sa basher niya, anong pakialam mo? Ipinanganak ako na maganda, dapat lang na I should be proud of it dahil this is a gift from God. Kung gusto mo, para hindi sasama yung loob mo, di mag-ano ka din dyan, mag-post ka din dyan kung anong meron ka at wag mo akong pakialaman. So, tama naman. So, dalawang bagay yung magiging advice natin or magiging opinion natin. Most definitely sa ganitong mga concerns kasi nasa nasa world of ganitong sa millennials, no? So art, napaka-artistic ng mga generations ngayon, napaka-liberated at talagang andun yung love yourself, andun yung napaka-expressive. So, walang masama doon, dahil lahat naman yan talagang gift nga naman from God. So, yung opinion ko magiging dalawa ulit. Personal na opinion natin at yung kung ano naman yung ikinalulugod ng Panginoon, no? So, doon sa opinion ng tao, yes, nararapat lang na we should be proud kung anong meron tayo, kung anong magandang mukha meron tayo, kung anong magandang katawan meron tayo, paano natin pinangalagaan yung katawan natin, yung sarili natin, kung ano yung ginawa natin para mapanatili natin na maganda tayo at magiging inspirasyon tayo dun sa karamihan. So, dun sa isang dun sa nabanggit ko na post, dun sa vlog at dun sa mga bashers niya, kasi masyadong sexy si girl, yung si madam, at talagang yung suot niya na yung naka-cleavage, yung shorts, napakaputi niya. So, hindi talaga maiwasan na yung admiration nung mga followers niya na karamihan lalaki, parang andun yung pagnanasa. Okay, so dito papasok yung kung ano yung ikinalulugod dun sa mata ng Panginoon. So, ito yung magiging pangalawang opinion ko. Kasi kung yung magiging basis natin is we wanted to please God, gusto natin na masiyahan yung Panginoon, no? Huwag nating hayaan na magiging instrumento tayo dun sa tukso. Kasi kung magiging instrumento tayo sa tukso, eventually lahat ng nakakakita sa atin, lalo babae tayo at lalaki naman yung nanonood ng mga post natin, talagang mag-a-admire yan. So, talagang nag-i-inject tayo nung pagnanasa dun sa isip ng tao na sa kalaunan magiging isang form ito, magiging lustful ito, magiging yung kagustuhan niya dun sa sex. So parang nililid natin siya dun sa kagustuhan niya na makipag-sex. So kung tayo yung magiging instrument na para magkasala siya, syempre tayo, nasa vlog tayo, at dun nga talagang nagugustuhan tayo, gustong-gusto tayo nung lalaki. Pero mahirap naman tayong abutin dahil nasa malayong lugar tayo. So eventually, dahil nag-i-inject tayo ng masamang example dun sa isip ng tao, nakatuon yung mata niya kung sino yung available dyan sa paligid. So dyan kasi magsimula yung pagkakasala ng tao na makakapag-commit siya ng crime dahil hindi mawala-wala sa isip niya yung kagustuhan niya dun sa sex, dun sa lust. So, dun papasok ngayon na
disobey tayo dun sa utos ng Panginoon, no? Na nagiging instrumento tayo na magkasala, magiging kriminal yung lalaki na nagugustuhan kung ano yung kaseksihan at kagandahan na meron tayo. So siguro naman, sa tingin ko, pwede naman yung pagpupost kung magiging instrument lang tayo, na magiging inspiration lang tayo lalo sa mga nanay na talagang napabayaan na yung katawan, napabayaan na yung mukha, hindi na naalagaan yung personal, yung sarili niya kasi busy na nga dun sa mga obligations niya sa bahay. Siguro kung yung magiging guide natin o magiging guide tayo, magli-lead tayo na ma-inspire siya, na tularan tayo na alagaan yung beauty natin, alagaan yung sarili natin, na hindi naman kailangan na i-expose natin yung mga sikreto ng katawan natin, na nag-i-invite tayo ng kamunduhang pagnanasa sa lalaki. Kasi magkaiba yon. Kung yung magiging kagustuhan lang natin na i-inspire yung mga nanay na nanonood, iba yung magiging gestures natin dun sa pag live natin, dun sa mga videos natin. At ibang-iba din yung magiging gesture natin kung talagang lalaki naman yung gusto natin na mag-admire sa atin, na gusto natin na appreciation ng mga lalaki. So, siguro kailangan natin tingnan dahil dalawang magkaibang bagay yun na gusto natin i-attract yung mga babae na tulad natin, na magiging inspiration lang tayo para ma-motivate siya na magpaganda o magpabaya kahit anong edad na, hindi naman kawalan na alagaan natin yung beauty natin, yung katawan natin. At yung pangalawa, yung nagki-create tayo ng impression dun sa mga kalalakihan na I'm beautiful, I'm sexy, at kanais-nais ako para dun sa imagination mo na pwede ako kahit ganito na yung edad ko, I can compete with the teenagers, kayang-kaya kong gawin kahit anong gawin ng iba. Talagang nagbigay tayo ng lustful na yung makamundo na pagnanasa, na yun yung gustong ibigay natin. Siguro yun yung masama. So, sa bawat actions natin, sa bawat decision natin, sa bawat gawin natin, sa isip, sa puso, at dun sa ginagawa natin, siguro pinakamaganda na i-consider din natin kung ano yung kagustuhan ng Panginoon, na siya naman yung may-ari kung anong meron tayo. Siya naman yung gumawa niyan lahat. Siya naman nagbigay kung ano yung meron sa paligid natin, nagbigay ng buhay natin. Siguro napakahalaga naman na yan din yung bigay natin ng tuunan natin ng pansin. Yan din bigyan natin ng focus. At may karma kasi tayo. Dapat tandaan natin na kung ano yung tinanim natin, yun yung aanihin natin. Kung nagtanim tayo ng kabutihan, aani din tayo ng kabutihan. So kung nagtanim tayo ng kasamaan, eventually tayo din yung mag-aani ng kasamaan. So hopefully makapagbigay din kayo ng sarili ninyong opinion. At thanks for pag-like and pag-subscribe. God bless everyone.